Hindi naman addiction ang pumapatay sa isang addict or sa Ano yun? pamilya. Ano what do you think? Denial. Ang pangit kasi sa society, tingin nila sa addict, kriminal. Siguro if there's someone na I want to say sorry to, si mama talaga. I think ang dami kong kukulang. I could have done better. I could have been a better child, di ba? Kasi I cannot change my past, di ba? I cannot change my past, but I can do better for my future. Pag-usapan natin mga nakaraan at ngayon, ikwento muli ang mga nagdaan. Kahapon we can laugh and cry as we reminisce the times, talk about the highs and lows of life. Umagos ang buhay, dumaloy ang panahon, maraming pagbabagong humubog sa atin noon. Blessings came and lessons made us strong. Let our story shine and be an inspiration. Kahit saan, kahit kailan, I'll always be there, sabihin mo lang. Always remember, whatever happens, rain or shine, friends tayo. Friends tayo. Rain or shine, friends tayo. Hello friends! Welcome to the Snooki Serna channel. Ngayon pong araw na ito ay makakasama po natin ang dalawang taong hindi po natakot harapin ang kanilang nakaraan upang maibahagi po ang kanilang katotohanan. Isang direktor na naging bahagi na ng industriya sa mahigit na isang dekada at isang sikat na actress na minsan naging kilalang muka sa pelikula. In this episode, they will share their personal journey, ang kanilang pinagdaanan, ang mga aral na kanilang natutunan at kung paano nilang natagpuan ang pag-asa sa gitna ng pinakamadilim na yugto ng kanilang buhay. Kasama po natin ngayon ang film and TV director, writer and editor, Sir Ray Gibraltar. Direk, kamusta Hello po? po. Thank you for having me. Thank you for saying yes to us. Anytime po. And of course, for the second time, ang aking pong kaibigan, the beautiful lady inside and out. Ang nagbabalik showbiz po, excited po ako because she's so back. The one and only Myra Manibog. Yay! Thank you. Hey friend! Bago ang lahat, nakapag-subscribe na ba kayo? Kung hindi pa, please like, share, and subscribe. And please don't skip the ads. Alam niyo na kung bakit. Thank you. Sis, kamusta naman? Okay naman, ang ganda-ganda mo pa rin. Nagsalita ho ang magandang, napakagandang si Myra Manibog. Alam mo, sis, I'm so thankful kasi, yun nga, sabi mo, di ba? Ang tagal ko napatay sa showbiz, pero eto na naman ako ulit. Di ba talagang, and with a bang, Coco Martin, Yes. no less ang kasama. And I'm so happy to have Direk here with us na nagpo-promote ng kanyang bagong e-book at Yes. nabalitaan ko pa, isa ring pintor. Tulad nun, yung topic natin is pagbabalik. Yun yung isa sa platform na ginagamit ko ngayon para bumalik. First love ko kasi yung pagpipinta pero hindi ko siya nagawa nung bata ako. Yeah. Pero nabigyan ako ng pagkakataon na maano ko yung love na yun. That's good. After nag-rehab ako. So, wala akong work eh. So, I have all the time in the world para magbalikan yung first love ko. Actually, Yes. nagkaroon ako ng dalawang exhibit at nung 2024 and 25. Congrats. Ang 2024, it's a two-man show sa With, Gateway, sa oh. gallery. With John Vega, yung kaibigan ko rin na kasama ko sa PETA before. Tapos nagpipinta rin siya. Actually, siya nag-encourage sa akin. Kasi alam niya wala akong ginagawa eh. Let's go back in time. Sino ba si Ray? Sino si Myra nung kanilang kabataan bago dumating ang lahat ng ito sa kanilang buhay? Normal na
The usual artista, 'di ba? Na nalulunod sa pera, sa kasikatan, nakala mo you own the world, akala mo yung ikaw lang yung tao sa mundo, tapos lahat lang sila manika na gumagalaw for you. Yun yung feeling mo eh. Yun yung feeling ko, 'di ba, na ako yung pinakamaganda, ako yung pinakamaraming pera, maswerte ka pag gusto kita, maswerte ka pag mahal kita, ganon. Ganon yung feeling ko. And I was brought up to be like that. Kasi si mama nga, sobrang ano sa akin na hindi ako pwedeng dapuan ng lamok. Hindi ako pwedeng magbisikleta kasi baka masugatan ako. Overprotective. Overprotective, yes. So, yun. So parang would you say, sis, parang kang naging sheltered? Yes, And up to now actually sheltered now. ako. Kasi sabi nga ng mga friends ko, I have my own bubble daw. Ako naman, ma'am, I came from a middle class family sa province, taga Iloilo. Anong ako. province? Ako. Iloilo. Ilonggo ako. Ilonggo rin si mama ko. okay. Barotac Nuevo, kababayan. Sa Gimbal kami. Opo. Mga Ilonggo. Lumaki naman ako sa middle class na family. Yung mother ko is a teacher, yung father ko agriculturist. So most of the time, tinitingnan ko siya na hindi naman siguro ako napabayaan nila, pero dahil tawag ng pangangailangan, kailangan na mag-work every, So parang lumaki ako sa lola ko na, alam mo yun, overprotective din actually, ma'am. Pero yung self-esteem ko bilang isang bata, napakababa. Kasi nga sa barangay kami. Oo. Right. Tapos nag-aral kami sa parang town, so parang taga-uma, taga-barangay ka, parang grabe yung discrimination ng mga panahon na yun. Nung high school ako, nag-seminaryo ako kasi ala ko, na seminaryo hanggang college, actually 7 years ako sa St. Vincent Ferrer Seminary. Wow. So, philosophy yung major ko. And after that, lumabas ako mga third year na yata, fourth year. Kasi nga, alam ko, hindi naman ito yung Calling mo. Yung calling mo, diba? So, kahit mahirap sa family ko, sa akin naman, kailangan kong gawin. Diba? Just to be fair sa sarili. Then, yun, nag-explore ako sa Bacolod. Kaya doon ko nakilala yung mga tao sa arts nila, Direk Peke. Right, So, malaking influence ng Bacolod talaga sa arts ko na theater. And then, yun. Hanggang sa punta ng Manila, nag-enroll ako sa theater sa PETA, naging accidental filmmaker sa Mowal Fund, hanggang dire-diretso na. Same din sa experience ni Miss Myra. Yung pag may marami akong racket, parang akala ko wala ng katapusan. Ay ganong feeling eh. Yung pumapasok na rin yung, syempre, na nagiging man of the world ka na rin. Na rin ako, no? Wala, enjoy ko to. Rock and roll lifestyle, parang gano'n yung... Ano ba yung naging una yung siguro profession or Ako wala, ito na talaga eh. It's Kasi 10 showbiz years na old. agad. Kasi 10 years old ako, I started as a lingerie model, 'di ba? 10 years old. So, from there, 13, na-discover ako ni Tito Ray de la Cruz. Pinakilala ko kay Direk Celso Ad. So, yun na, nag-artista na ako. Tapos dire-diretso Tuloy-tuloy na. na. Ako, ma'am, Ikaw naman, nagbenta Ray. muna akong insurance. Unang work ko. After ng college, benta muna ng insurance. And after a year, parang hindi to buhay ko. Then nag-enroll ako ng workshop sa PETA noon. So, doon ko rin na-meet yung wife ko, Kalisama ko. Kaya hanggang ngayon, nagtyaga siya sa akin. Doon ko siya na-meet sa workshop na yun. Then sa workshop na yun, doon nanganak from theater to filmmaking. Pero ano yung mga pangarap nyo back then? Wala akong pangarap noon eh. Ewan ko, parang wala akong pangarap. Hindi. Parang Basta going with the flow lang. Oo. Tinatawag ko nun, organic lang. Organic Kung saan lang. ako dadalhin. Diba? Pero hindi pwedeng ganun. Yun naman, ma'am. Ako nung bata talaga, literal na bata. Ang gusto kong maging writer. Tapos gusto kong maging lawyer. Kaya nga noon, gusto ko, nagpapabili ako sa mama ko. Nung artista na ako nito, sabi ko, mama, bili mo ako ng typewriter. Kasi wala pa computer no, diba? Typewriter, sabi ko, kasi gusto ko talagang magsulat. Tumanda na ako, hanggang ngayon wala akong typewriter. Somewhere there, kailan kayo nagsimulang nagkaroon ng struggle inside of you? In between those years, saan pumasok yung parang nagkakaroon na kayo ng conflict sa sarili ninyo? Sa ako nung sa showbiz. Sa Kasi, showbiz. oo, sa showbiz talaga. Kasi nga, hindi ko naman pinangarap mag-artista, lalo na maging bold star, hindi ko naman talaga yan. May sino nga, to refresh lang, sino ba ang sa'yo parang nag-push talaga na mag-artista? Si Mama. Si Mama. Si Mama talaga.
dinala ako kay Tito Ray. Tapos, lahat naman ng nangyari doon sa early years ng buhay ko, influenced by mama, talaga yan. Diba? Tapos nung after na yung pagkalugmok and everything, yung separation na with the husband, doon ako bumangon and doon ako nag-corporate. Okay. Grace of God talaga yun. In God's good grace. Oo. And you, Ray, saan pumasok yung conflict? Ng conflict, sabihin ko na mas early pumasok sa akin yun. High school ako, rebelde na talaga yung pag-iisip ko. Kahit nasa seminaryo ako, that was the first time na-introduce na ako sa kahit sabihin ko seminaryo. Bago ako pumasok actually sa seminaryo, na-try ko nag-try na ako ng weed. No? Naibigay niya na sa akin yung saya na hinahanap ko dun sa, di ba, sa kakulangan na hinahanap ko mula bata pa ako. Pero Ray, before that, sa tingin niyo, saan nanggaling yung struggles ninyo? Ako, kasi sa marriage, sa marriage ko, dahil nung nanganak ako with my first son, di ba, nakasama ko ngayon, nasira yung katawan ko, talagang as in, from Myra Manibog na body beautiful. Sexy, super, Oo, body beautiful talaga. Naging akong Dabiana, diba? So, na-insecure ako, diba? And doon nagsimula yon, yung insecurity ko, yung kagustuhan ko na pumayat, na gumanda ulit sa mata ng asawa ko kasi nagbababae na yung asawa ko. Siyempre, artista ka, tapos Correct. bold star ka, tapos bigla ang taba. Siyempre, parang, wala na akong career. Yeah, kasi very physical tayo. I mean, ang industriya natin, we really look to appearances. Yes. Ikaw naman, Ray, ganun din ba? Parang you wanted people's approval. Yun, kasama na yun, yung pagiging people pleaser ko mula bata ako. No? So, kahit na yung peer pressure, dahil nga people pleaser ako, sige, try natin. Di ba? Bilang isang, yun yung isa sa na-discover ko. After yun, nang maraming nangyari na sa buhay ko, isa yung sa reason, yung pagiging people pleaser, yung escape ko talaga doon sa, yun nga sabi ko kanina, yung mga madaming traumas na nabuo nung bata ako na hindi ko na-process o hindi ko na kailangan kong harapan ng ibang outlet. Correct, Which correct. yung outlet na to, sa kasamaang palad, addictive. Meron na akong addictive behavior. Right. May mga tendencies meron tayo. na meron na akong ganun. So, plus pa, meron akong mental health issues. No? Na, yun nga, sabi ko, dami kong sinisimulan, hindi ko natatapos. Tatlo kasi yung affliction ko substance, alcohol, and gambling. Ang pahirap sa lahat, yung gambling, kasi behavioral yun Kahit hindi ako tumira, hindi ako uminom, kaya akong magsugal. Sa utak ko pa lang, naisip ko pa lang yung tunog or amoy ng isang lugar na nakaka-relate sa casino or yung tunog ng slots or whatever. Na-excite na ako Pumapalo na yung dopamine ko, taas na. So, yun yung mahirap. Actually, yun dun ng pinaka. Actually, pinagtatawa na lang natin ngayon because we're talking about it on hindsight na lang. Yes. Pero Nung these time are na. own no laughing matter, no? Yes, sobra. Ang hirap din talagang malusutan. Yes. I experienced Say that. you might, have you ever experienced that? Sa mama ko. Kasi si mama was addicted to slot machines. So slots talaga siya. Alam mo ba na pina-pick up ko ng NBI yan sa Casino Philippines? Bakit tayo na umuwi? Di ba? She reached a point at sumulat talaga ako sa password para i-ban siya sa casino. Oo, talaga. Kasi she reached a point na nandanakaw na. Oy. Correct. Diba? Ninanakawan ako. Alam mo yun, hindi na pwedeng matulog na yung wallet ko, nasa bag ko lang. Kailangan ang wallet ko nasa loob ng pillowcase. Kung saan ako nakaulo, para hindi mawala. Tapos, pag may bisita ako sa bahay, ito nakakahiya. My friends pupunta sa bahay. Tapos, from the house, punta kami ng Tiktikan Terakan, ganyan sa Pampanga. Pagbalik namin, wala na yung mga wallet nila sa bag na iniwan nila. Ganyan. I mean, wala na talaga siyang sinisino. Diba? Talagang, tapos binigyan ko ng pambili ng Noche Buena. Yung casino, sa Olonga pa ako nag-work nito, katabi ng grocery. Maya may sumusundo na sa akin sa bahay. Mayroon manibag. Bakit po? Yung nanay niya nagnakaw doon sa grocery. Sabi niya, nalaglag daw yung pera. Pero I know, diba? So ano talaga ito, yung compulsion, would you say it's a Yes, compulsion? yes, compulsive. Na
it's easier said than done that you'll say, tigil na ako, quit na Correct, ako. correct. Like, in your case, ikaw ba parang na-influence ka ni mama to do gambling also? Oo din, eventually? pero hindi ako talagang naging yung addicted like direct, no? Pero I believe that addiction is hereditary. Correct, It correct. is hereditary. It is. Pero hindi ako na ano, kasi nga, nakita ko sa mama ko. Diba? Pero may paano like sa inyo, Ray, it's an open discussion. Yes, yes. Pagka ganito na yung mga nangyari, there's nowhere else for us to go but on a downward spiral. What would you say was your lowest point? Nasa ospital lang anak ko that time. Ilan taon na yung kids mo? Ngayon, Basta, he's 20. malaki na sila ngayon. 20 na. Isa lang, lalaki. 21, no? 21 na yung anak namin. Pa-opera siya ng appendicitis. So, palabas na kami. May pera ako na pambayad sa ospital. Pero, pabalik na ako ng ospital, napadaan ako sa isang lingguhan. Ayun, ubos yung pambayad. Kasi baka na. madoble eh. Correct. Yung ano talaga, yung pero alam hindi na niyo, di siya- ba, may tug of war talaga. Ayoko sana bigyan ng spiritual component to, pero meron din talaga. Meron talaga, ma'am. We cannot deny that. Para bang, di ba, ang kalaban, he will deceive Yes. us by saying na, para madagdagan yung pambayad, maganda naman yung intention mo eh. Sige na, Yes, isang yes, ano yes. na. Excuse me. Correct. I came from a dysfunctional family. So, yun pa lang. Yun pa lang may problema na, di ba? Tapos, 10 years old, breadwinner ka na. Di ba? 13 years old, bold star ka na. Di ba? So, yun pa lang, obviously, there's something wrong, di ba? And, yun, I'm finding a way to fix myself. And I thought, getting married would be the answer to that, di ba? Kasi broken family nga ako. Yes, yes. So, yun yung dream ko talaga. Kaso, keeping my marriage successful, yun yung naging cause ng downfall ko. Right, right. Diba? Na, yun yung lowest point ko actually, nung naghiwalay na kami ng husband ko. Tapos sobra na akong addict sa shabu, sa drugs, diba? Na nag-astral na ako. Sarap. Alam mo yun? Oo, Wow, naging ano ba? Parang pinalalim pa yung ano eh. nakikita ko yung, para ako nakalutang, tapos nakikita ko yung nangyayari sa buhay mo. Sure, Mai, parang- I reach a point na I'm calling the devil. Yes, I'm yes. challenging the devil. Ganun na talaga. Sige, basta ibalik mo asawa ko. Gusto mo yung kaluluwa ko, I'll give it to you. Oh Ganun. my gosh, kakatakot Ganun na sis. talaga. Napunta ka na sa ganun. That's when God saved me. Sino yung nag-introduce sa'yo, Mai, sa Sa vicious. Sa bisyo. Friends. mga friends? mo? Friends. Ito nga, friends ang nagpakilala, pero yung husband ko pala is also using. So, we were using together. Oh. So, yun lalo yung nagpatibay dun sa ano ko na, this is not wrong. Kasi, I do Okay it lang. with my husband and it is something that we do together. Diba? Eh, yun nga yung desperate ako to find something that we can share together, diba? Aware ba kayo that at this point in time, you were losing control? Like, you, Ray, with your gambling addiction, most definedly. Ikaw naman, Mai, sa shabs, shabu. Hindi, nung time ng addiction direct, hindi ka Hindi. naman ano, no? Hindi Pag ka- ano na, pababa ka na. Oo. Pag nawawala na isa-isa, yung mga tao, yung trabaho, yung mga kaibigan, yung pamilya, at least, yun yung gift sa akin ng higher power, ng Diyos, no? Kahit sabihin ko na sa seminaryo ako before that time, pero paglabas ko ng seminaryo, in-erase ko talaga yung konsepto ng Diyos. Naging atheist ako Dami for so ganyan. long. Ang dami Kasi nga, more on, True. wala hindi siya logical for me. Kasi nga wala, hindi tumubo yung faith sa akin. Pero isang gift din sa akin, nung nag-rock bottom nga ako, nawala lahat sa akin, na-rehab ako, hindi lang isa, 2 beses, kasi nag-relapse ako sa sugal. Ang isa sa pinaka-gift na naibalik sa akin, yung faith. Faith. Kasi kailangan ko talaga siya. Oo. Actually, hindi naman addiction ang pumapatay sa isang addict or sa Ano yun? pamilya. What do you think? ang Denial. pumapatay? Denial. Denial. Ulitin ko, hindi addiction yung pumapatay sa isang addict or whoever na may problema sa affliction ng or kahit sa mental health. It's the denial. Ang masakit pa dyan minsan mula sa addict mismo at ang family. Kasi nga, stigma eh. Oo. Ano ba naman, may pamilya kang, ako na-experience ko yan.
no, sa friends, sa family members. Nung nalaman mo yung nag-rehab ako, teka lang. Parang, kahit nga pagbabalik Judgment. ngayon, parang iba eh. May Ay, stigma talaga pa rin sa mahirap, lalo na kasi naging past ko yun eh. Pero hindi ko pwedeng ikahiya yun. Para sa akin Para sa akin, hindi ko siya kaya nga nagpa-interview ako ngayon. Part ng service yan eh. It's part of giving back. Kung ano Part yung of binalik. healing. Yes, healing ko rin yun eh. Actually, it's definitely. more for me hindi sa iba. Definitely. Ang pangit kasi sa society, before, hanggang ngayon, yung iba, tingin nila sa addict, criminal. Oo, hindi accepted eh. Pero ang Pinatutok ka nga katotohanan, may di ba? sakit eh. It's a disease. So, pag sinabing disease, may pwedeng ma-manage, pero hindi na siya mawawala. Right. Mahirap kasi nung araw kasi kapag ka nagpa-psychiatrist ka, di ba? Dito sa atin, hindi accepted yun eh. Totoo. Di ba? Ang tingin nila pagka nagpa-psychiatrist ka, baliw ka. Exactly. Di ba? Kailangan mapasok sa mental. Ganyan, di ba? So, like, pag nagparehab ka, di ba? Yes. Meron agad, may judgment. Feeling eh. nila, ay wala nang pag-asa yan. Oo. Pag, pareho on both, Correct. yung being an addict and being mentally ill. Yes. Ganun eh, hindi siya naiintindihan. Like depression, hindi naman alam ng tao yan before. Good thing now, medyo aware na ang tao sa mga mental health issues, Right. Yes. mga depression, Kailangan. di ba? Yung self-destructive tendencies Yes. mo kapag ka, ako, I have that eh, self-destructive tendencies, di Same. ba? Pero ito yung mga nangyari sa atin na ganito. Who would you say was, on the human level, on our plane, was your staunch supporters? And meron bang mga tao din na, noong mga panahon na to, dalawang questions agad to, yung nang-iwan naman sa inyo, nag-abandon sa inyo? Sige. Nag-abandon sa akin is, yung husband ko, di ba? Yung time na baliw na ako, praning, iniwan ako, di ba? Praning. Siya yung nag-reason na praning ako, di ba? And yung mga tao na naging talagang strong support ko is my community, Oasis of Love. Siguro I was lucky, kaya ako hindi nag-withdrawal, hindi ko naranasan Galing. yung withdrawal. Yes. Kasi Blessing. immediately after my addiction, napasok ako sa Oasis of Love, I was in the music ministry. So every day, nagsiserve ako. Punta kung saan-saan kami nagpupunta. I sing, I dance for the Lord. Araw-araw yun ang ginagawa ko. God will help us in all circumstances, but we have to be aware of His presence. Yes. And we have to act on it. Ang homework mo nun, na ginawa mo, Mai, that saved you was, you accepted God's help. You did not deflect from it. You have to accept lang talaga. Accept, welcome it Yeah. wholeheartedly. And you really wanted change for Oo. yourself na rin, And Mai. you just trust His will, di ba? Na That's His will true. is always better. Ay, ang galing naman. Sakto. Sobrang nun, 1 year of my life, wala akong work. Talagang full-time servant ako ni Lord. Ba? And I was feeding 4 children. Ay, Oo 3 nga. children pa lang at that time. Single 3 mom. children. Single mom. Na hindi ko alam kung saan ko kinuha yung strength and the providence. Yeah, totoo diba? lang. To be able to provide for these kids. Yes. Pero, God never fails. That's Diba? right. God is good. That's true. And He always provides. Diba? He always provides. Yung mga times na nando ka sa talagang rurok ng hindi tagumpay, direct, sorry, Oh, yes, but you yes. know, Sadsad na sadsad. sagsag. Paano, how did her, how was your relationship with your wife and how did she help you? Conflict, syempre. Diba? Pero, kasalanan ko yun eh. Diba? Part ng consequence ng actions ko yun eh. Tama. Sino ba naman nang hindi magagalit sa mga pinagagagawa ko, Tama, di ba? tama. Sinungaling, di ba? Namin, mama. Kailangan duknukan ng sinungaling, di mapagkatiwalaan sa pera, di ba? Lahat na lang, may mission nandiyan, di ba? So, Hindi pero, ka babaero na direct. change topic. May umubo. Hindi naman. At the end of the day, yun talaga yung pinaka-blessing ko, yung asawa ko na. Siya yung pag nagsasalita nga ako sa convention, ito yung isa sa rason, ang matibay na rason. Na Naiiyak maliban sa naman taas. ako. Kasi totoo naman, ma'am, kasi may choice siya eh. May choice kasi siya na pwede niya naman ako iwanan eh. Tsaka hindi ako, Totoo no time naman. na nasa loob akong rehab, matagal, ilang buwan na hindi ako binibisita. Hindi ko alam kung ano na nangyari. Sabi ko, baka wala na. Wala na akong babalikan na family, di ba?
After 4 months yata, kung nila binisita. After 4 months, saka kami nagkita Tsaka 3 months. binisita ni Oo. Mrs. ulit. So, sila nung- Pangalanan naman natin si Mrs. Si Queenie, si Rita. Hi, Ayan siya. Queen! Kailan nag-start yung pagbabalik, yung pagbabalik ng magandang blessing sa buhay natin? Kailan yung turning point? Tatlo lang naman pupuntahan ng isang adik eh. Kulungan, institusyon, at kamatayan. Ouch, totoo naman. Napunta na ako sa dalawa. So, isa na lang ang wala. So, kailangan kong pumili. Kailangan pumili ng magandang choice, 'di ba? At the same time kasi nakakapagod din. Oo. That's why I asked for help kasi matagal din eh yung habang nagkakaroon ako ng problem sa sugal ko noon. May isang friend din ako na nasa showbiz din na alam ko nag-facility din siya. Nagtanong-tanong na ako. Kuya, parang may kilala ka bang ganito? So, meaning to say, direct, sorry, kita. Ikaw ang nagpunta sa sarili mo. Yes. Mo sa... Yes. Voluntary ako. Tapos ang yabang ko pa noon. Sinundo ako. Sinundo ako ng mga taga-center. Sabi ko, alam mo sir, kaya ko naman to eh. Kaya ko naman mag-self-rehab. Para akong tanga. Na-realize ko na, ay, hindi pala ako. Kaya pala tawa sila ng tawa. Kasi sa isang, yun nga, sabi ko nga, ang recovery is not, talaga siya, community. Parang isang barangay ang kailangan ko ng kwento ng kapwa kong nag-recover, ng mga kwento nyo. Kailangan ko yun eh. Kailangan ko yun everyday. That's why reinforce ng strength. That's why na until now, magpa 5 years na ako na sober na clean sa alcohol and substance. Then magti 3 years sa sugal kasi nag-relapse ako sa sugal. I still attend meetings. May mga fellowships kasi kami Meron ba direct? Yung Yes mga, po. di ba sa America may AA? Yes. Meron din dito. Merong fellowships. So, tatlo yung sa akin natin. Tatlo yun. Yung sa alcohol ko, sa substance ko, sa gambling ko. Ikaw naman, what did you do what was your turning point? Na-realize ko na basag na yung buhay ko, di ba? And I got pregnant with my second son na talagang there's someone I have to protect, di ba? There's someone I have to protect. Doon ako na the Holy Spirit na move talaga in me. Nasa Japan ako nito. After challenging the devil, na hindi nagpakita ng duwag. Amen. Totoo. Si Lord na. Sabi ko, Lord, pauwiin mo na ako. Sabi ko. And I promise, I will give my life to you. Sabi ko sa kanya. Ano yung leksyon nyo? What is your takeaway? Yeah. Yung pagkakamali, hindi yun yung end ng story. Hindi natatapos yung buhay ko dun sa pagkakamali na ginawa ko. But, yung pagkakamali na yun, tinuruan ako at imomotivate ako na gawin yung tama at ayusin yung buhay ko. Which is, isa sa pinakamagandang gift siguro ng recovery for me and accepting the Lord. Yung makakagising ako sa umaga na may peace of mind ako. Hindi ko na hinahabol yung saan ako kukuha ng pangsugal ko, saan na naman ako titira, saan ako kukuha ng magandang item, saan na may inuman. May tiwala lang tayo sa higher power natin, sa Diyos natin. Bibigay niya yan. Sure yan. Diba? Madami akong dinasal na hindi niya binigay, pero mas madami siyang binigay na mas kailangan ko na hindi ko pinagdasal. Alam mo, Direk, napakaswerte mo. Totoo. Why? Ang daming taong dumaan sa ganyan. Di ba? Ang daming tao na dumaan sa ganyan. Pero, bakit ikaw ang pinili ni Lord? Bakit ikaw ang pinili ni Lord para gamitin, di ba? Para makatulong sa ibang tao na pinagdadaanan, yung pinagdaanan mo, di ba? So you are very lucky kasi you're privileged. Mahal ka ni Lord. Blessing siya. At saka, Blessing siya for me. blessing talaga. Naging your your test became your testimony. Yes. Sabi ko nga, sa dami mga bashers pa rin up to now, di ba? Kasi I cannot change my past, di ba? I cannot change my past, but I can do better for my future, Yes. di ba? And ang takeaway ko dito, talagang God works in mysterious ways and walang coincidence, Yes. di ba? Mismo. Everything happens for a reason. Kasi what I realized was, lahat ng
nangyari sa buhay ko, simula nung batang-bata pa ako, hanggang sa nag-corporate ako, naging akong trainer, lahat yan, ginagamit ni Lord, pala kailangan, I had to go through it all, diba? Para magamit ko lahat yon for His glory. Mismo. Diba? For His glory. Like, bakit ako nag-Japan? Artista na ako noon. Why? Yung pala, I had to learn the culture. I had to learn the language. Why? Kasi there will come a time in my life na magiging akong Japanese trainer. Diba? May Big- galing May ni Lord, purpose eh. May purpose lahat Mismo, eh. mismo yun. Diba? Bakit ako naging bold star? Diba? Kasi I had to be that dirty. Diba? So that God's name can be glorified through my life. Diba? Na, okay, so, ito ako dati, ito ako ngayon. May tao ba na hindi kayo nakahingi ng tawad? Dami ng times kasi na namingi ako ng sorry pero hindi na siya meaningful sa akin. Yung sorry na yun. Yung sorry sa akin parang ngayon yung ayusin ko lang yung buhay ko. Yung siguro yung nabigyan ako ng blessing ng Diyos na after ako lumabas ng rehab, siguro a year after ako lumabas ng rehab, binigyan niya ako ng isang araw para maabutan ko yung airpot ko, yung tatay ko na buhay sa ospital. Na nakapagkwentuhan pa kami. Tapos next day, na siya, nag-pass on siya, na-pass away na siya, na nandun ako mismo. Nung nag-aagaw, hindi nga siya, nakapagkwentuhan kami at sabi ko sa kanya, tay, hindi ako hingi ng sorry sa'yo. Sabi ko, pero yung buhay ko na, yung bibigay kong, yung legacy na binigay mo sa akin, try kong isabuhay yun. Siguro if there's someone I want to say sorry to, si mama talaga. Kasi kahit na ganun siya, di ba, na nga, addict sa sugal and everything, di ba? Pero I think ang dami kong kukulang, di ba? I could have done better. I could have been a better child, di ba? I could have appreciated her more. Yun, I still cry sometimes. Like, 2 days ago lang, umiyak ako. I was saying sorry to her. Mama, sorry. Ganyan, like, pag magta-travel ako, ganyan. Naalala ko siya na, Mama, di kita nadala kung saan-saan, nung buhay ka. Si Mama lang talaga, I love her to death. Sa isang tao na nanonood sa atin ngayon, nagsa-struggle. He or she's at the lowest ebb of her life. Yung, wag naman tayong maging insensitive, pero yung to the point of baka wanting to end. What would you tell that person right now? Humingi ng tulong. Diba? Hindi kahinaan ang humingi ng tulong. Hindi kahinaan na, ako yun yung ko eh. Dati, parang feeling ko, kaya tumagal din ako sa addiction ko eh. Yung ego ba, yung macho image. Hindi, kaya ko to. Pag sinabi ng isang addict na kaya ko pa to, patay tayo dyan, hindi nyo na naman ako kaya. addict eh. Oo, totoo. Hindi ako addict ha. Ang gamit na ako. Pero lakas. Diba? So, may tulong. Merong pwedeng puntahan na tulong. Available ang tulong. Huwag tayong matakot or mahiya. Ako, I suggest you seek counseling. Ayun. Yes. Counseling from communities. Meron talaga like sa Light of Jesus community, makikita mo sa Facebook page nila, 'di ba? Na if you are going through something, you need someone to talk to. This is our number, or you can send an email, or you can chat ganito. Yun. Mahalaga sa buhay yung gratitude. We're talking about gratitude Yes. and loving on people. Ano ang mga ipagpapasalamat ninyo ngayon sa Diyos that you took for granted before? Ako, papasalamat ako na binigyan mo niya ako ng pagkakataon na mabuhay. Kasi, sabihin na natin yung mga pagkakataon na nag-struggle ako na gusto ko nang i-end din yung buhay ko. Madami yun. Daming beses yun. Yung mga times na kailangan ko gusto ko na mag-OD para hindi na ako makaramdam ng sakit. Tapos na lahat. Hindi ko pinahalagahan yung life ko nun eh. So, parang ganun. So ngayon, na-realize ko na, kailangan ko pala pagdaanan yung mga sakit na yun, yung mga problema na yun, para mas ma-appreciate ko yung buhay ko at makapagbigay din ako ng kahit pa paano ng help sa iba. Totoo naman, So, you are direct. I'm so grateful. Sabihin ko sa Panginoon, salamat. Binigyan mo ako ng chance na mabuhay. Sarap kaya mabuhay. Mike, ikaw naman. My life. Oh. Kasi, alam mo naman, dumalo ka sa ospital, di ba? Ilang beses na akong na muntikan. Dati, like direct, di ba, nag-attempt din ako na magpakamatay, pero
ilang beses na akong niligtas ni Lord di ba? From sickness, from myself, di ba? So I want to thank Him for this amazing journey, this amazing life na He gave me na lalo na ngayon, nakikita ko yung mga kasama ko before. Iba rin yung storya nila sa storya ko, di ba? Iba rin yung pinagdaanan nila. And nakikita ko how lucky I am. Words to ponder from Matthew chapter 19, verse 26. But Jesus beheld them and said unto them, With men this is impossible, but with God all things are possible. Amen. The Snooki Serna channel thanks the following friends for their support. Jill Stewart Imported Eyewear. Thank you, Miss Ace Nepomuceno-chan. Bambi Fuentes Hair and Makeup Studio in Timog Avenue, Quezon City. Mia Mason Home Fragrances. From everyday essentials to curated gifts, Mia Mason is about making spaces feel like home. Max Mango. They offer a wide array of delectable smoothies to fit your taste buds. Thank you also to Oliver Mish Bilao Bundles for food delivery service. Call 0975-041-0618. Don Benito's Filipino Delicacies for the best cassava cake and pichi pichi. We would also like to thank Shaburo 21 for good food and a comfortable space for relaxation. Shaburo 21 is the best place. Located at Level 1 North Building at the SM Mall of Asia. Direk, thank you. Thank you po. Thanks, sis. Thank you, Direk. Thanks, Mai. May I present our beautiful lady with a beautiful bouquet of pink roses, ma'am. Thank you I so appreciate this kasi mapupunta kay mama to. Thank you. And Miss Mai, Mia Maison Home Fragrances. May paganito na. Medyo nag-level up na po kami. Level na. Hindi, talaga nag-level up na kami. May Mia Maison na kami. Direct for you po. Thank you po. Mia Thank you, Maison salamat, Home salamat. Fragrances. Thank you so much, Direct. Direct, would you like to promote your ebook? Ayun. Dalawa kasi yung libro na gusto ko sana i-promote. Yung, Yeah, sure, yung isa, yes. yung nag-journal din ng addict. Yung title na it's more on yung mga essays, mga stories ko na pinagdaanan ko. Tapos may mga artwork siya doon. Yun yung mga inspiration ng kwento na yun sa artwork. Kunin na po, grab a copy of Yes that, po. my Tapos friends. yung isa, yung Ang Mundo Bago ang Undo Button. Yung panahon na hindi pa uso yung ano. Ang ganda ng mga titles. Sis? Kasi yun naman, yung isa parang about guerrilla filmmaking. Paano ako nagsimula, paano yung... Pero yung sinishare ko doon, yung mga pagkakamali ko na ginawa sa production, na natuto ako. Mike, ikaw naman, would you like to promote, sis? Excited na Yeah. kami sa iyong pagbabalik ni Serye. Mayra. Yes. Thank you. Please panoorin niyo po ang Sigabo. Starring syempre, the one and only, ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Mr. Coco Martin, and the prime actress, Julia Montes. Kasama po ang yours truly at mga soft drinks beauty, si Sarsa Emmanuel Coca Nicolas, at marami pang iba. Ayan. Abangan niyo po kami. Napakasaya. Direk Ray, Mayra, thank you so much. Maraming salamat sa pagbahagi ng kwento ninyo sa amin. We learned so much from your experiences, challenges, and journey of recovery. At sana po sa ating viewers, sana may napulot po kayong inspirasyon at aral. Ito po si Snooki Serna. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta at pagmamahal. And don't forget to like, share, and subscribe. And always remember that whatever happens, rain or shine, friends po tayo. Thank you so much. Yeah! Thank you!